So ngayong umagang ito ay napaka-special po ng ating pong service, no? Sapagkat ito po ang ikalawang yugto ng ating pong Back to Church, no? At nung unang linggo po ng ating pong Back to Church, nung nakarang linggo po, ang ating pong mga focus ay ang ating mga mahal sa buhay. Sino po dito yung last week na nandito po ngayon? Yung inyo pong mga in-invite na kapamilya. Amen. So, meron po kami dito, no? Yan. So, ngayon po, ano po ang special natin ngayon? Ang ating mga kaibigan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kaibigan nyo ba yan? Yan. So, alam nyo po, napakadakila ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sapagkat, ang pag-ibig ng Panginoon ay para sa lahat. Hindi lang pang-pamilya, hindi lang pang-opisina, kaibigan, kundi sa lahat ng tao na ating pong nakakasalamuha ay nais ng Diyos na tayo po ay maging pagpapala para sa kanila. Amen po ba? At ngayon pong umaga ay ako po ay magbabahagi ng patungkol sa kaibigan. Yan. Sapagkat ito naman po ang ating pong second week patungkol sa mga magkakaibigan. Nais ko lamang pong bigyan ng pansin ang isang talata mula sa Kawikaan, bago tayo magtungo doon sa ating pong PowerPoint. So, ang sabi po dito sa Kawikaan 18:24 or Proverbs chapter 18, verse 24. Ang sabi po dito, there are friends who destroy each other. Meron daw mga magkakaibigan na nagsisiraan. Okay? But, sabi niyo, but. Pero, sabi nga nun, a real friend sticks closer than a brother. Sabi nga nun, may mga magkakaibigan ay nagsisiraan, nagkakagatan, pero, sabi ng Panginoon, meron namang tunay na magkakaibigan na nagsasama ng mas higit sa kanyang mga kapatid. Amen po ba? Totoo po ba yon? Na minsan di ba, mas maganda pang kasama yung kaibigan, yung tunay mong kaibigan kaysa sa kapatid. Hello? Pero yan po ay ang tinatawag natin yung gift of friendship. Amen? So ngayong umagang ito ay makikita po natin yung kaukulang talata, no, na nagsasabi na ang isang kaibigan ay regalo ng Diyos sa atin. Alam niyo po, yung mga katabi nyo, na mga kaibigan ninyo, mga asawa ninyo, o bago nyo naging asawa, naging best friend nyo, okay? Yung wife ko, si Telma, yan po. Yan ang aking best friend. Okay? My best lover. Okay. At ganun din, welcome din po namin yung aming po mga ka-office mate nandito po, no? Yan, palakpakan po natin. So, alam niyo po, meron po rin kaming mga nasa opisina na narito po na inimbitahan po namin. Kaya kami po ay nagagalak na kami po ay maging bahagi ng kanilang buhay sapagkat sila ay mga mahal ng Panginoon. Amen. So, tuloy ko lamang po, no? Doon po sa ating pong pinag-uusapan ay patungkol sa kaloob ng kaibigan. At alam niyo mo, hindi natin may iwasan na minsan ang lagi nating tinatakbuhan ay yung ating mga malapit sa atin, yung ating mga kaibigan. At isang istorya po ng Biblia ay meron pong classic at totoong buhay, no? Sa totoong buhay ay meron pong magkaibigan na talaga makikita po natin yung kanila pong pagtitinginan at pagsasamahan. Ito po ay sa buhay ni Jonathan at ni David. Okay? So wala po kasi si Bishop kaya kakwento ko po. No? Si Jonathan at si David. Ito po ay makikita po natin sa unang Samuel 18:1. At makikita nyo doon na yung istorya ng dalawang ito ay nakaka-inspire at isang magandang ehemplo ng magkakaibigan, no? At hindi lamang po sila naging acquaintance, no? Hindi lang po sila naging dahil magkaibigan, dahil meron mga pabor na nakukuha, kundi makikita po natin ano yung tunay na sense o characteristic ng isang kaibigan. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 18 verse 1, okay? Nakikita niyo po ba? Yan. Okay? Nasabi po doon, and it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul,
that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as its own soul. So sabi dito, pagkatapos kausapin ni King Saul si David, no? At sabing galon, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, no? Ang ibig sabihin po ng knit, ibig sabihin join, siya po ay katuwang, okay? Sabi nga magkatali, no? Yun po yung description ng pagkakaibigan ni David at ni Jonathan. And Jonathan loved him as his own soul. Okay? Pag tiningnan niyo po yung sinabi dito na Jonathan loved him as his own soul, no? Ito po ay pertains about marriage, no? Ng husband and wife, no? 'Di ba yung husband and wife, dalawa sila, pero nung sila ay kinasal sa harapan ng Panginoon, sila ay tinatawag na one soul. Amen? Kaya nami-misinterpret nung iba, no? Na si Jonathan at si David ay merong affair. Yan, chismis po yun, no? Di ba? So, akala nung iba na si Jonathan at si David ay meron silang affair, no? Pero ang affair lang po nila ay sila'y matalik na magkaibigan. Amen? So, ang sabi po doon, God looked down and saw King Saul and other famous people, no? At makikita po natin na itong si Jonathan, no? Si Jonathan po ay anak ni King Saul, no? At siya po yung next in line to be the king of Israel. Okay? So, bago yun, makikita po natin na si Jonathan ay isang matipuno at magiting na mandirigma, katulad ni David. At siya ay maraming ipinanalong battle, marami siyang mga karangalan dahil siya ay isang magiting na mandirigma. Sabi po dito, ganun din po si David. No, alam na po natin na si David din ay isang magiting na mandirigma at sa katunayan, siya po ang nakatalo kay Goliath, di ba? So alam na po natin yung istoryang yon. At gusto ng Diyos na ang bawat isa sa kanila ay i-honor sa mga kanilang ginawa. At makikita din po natin dito kung paano si David ay naging hari. Okay, instead na si Jonathan. So ang background po kasi si Jonathan po talaga, siya po yung kung hindi po pinarusahan ng Diyos si King Saul, ang next in line to be the king is Jonathan, hindi po si David. But because of Saul's, sabi nga, yung katigasan ng puso at pagsuway ni Saul ay inalis po sa kanya yung kapangyarihan na siya ay maging hari at yung next in line niya ay hindi po gagawing hari kundi si David. Okay? So, kaya po dito makikita po natin na tayo po ay binigyan ng karapatan ng Panginoon at tayo din ay binigyan ng kakayahan ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaibigan. No? Although si Jonathan and David, sila po ay hindi magkapatid, pero dahil sila ay nakakilala, no? Na sila ay mga may takot sa Panginoon, sila po ay ginawang magkaibigan ng ating Panginoon. At dito po makikita po natin yung kapag meron pong tunay na pagkakaibigan, ay meron din pong mga kaloob na ibinibigay. And during that time, sa buhay ni Jonathan at ni David, ay makikita po natin yung 5 bagay na ibinigay ni Jonathan kay David. Sabi nga doon, the gift of a friend, no? When Jonathan was knitted to David, no, kung siya ay naging close kay David, immediately, he gave David 5 things. Ito po ay makikita po natin sa Samuel chapter 18, 1 Samuel chapter 18, verse 4. There are 5 things listed that were given by Jonathan to David with which to seal their friendship. So para daw ma-seal yung kanila pong pagkakaibigan, ay meron pong kaloob si Jonathan. At ang number 1 po doon, number 1, yan, pwede na po tayong mag-slide. Okay. So ang unang-una po doon,
Bago po yun, meron po tayong, before that, yung ating isang slide. Yan. So, tingnan po na natin yung isang pinost ko dyan. No? Sabi ganon, basahin po natin sabay-sabay. Friendship is just a soul trapped inside two bodies. Yan daw po yung pagkakaibigan na nasabing ganon ay isang kaluluwa na natrap, no, sa dalawang katawan. No? Ibig sabihin, iisa lang yung kanilang kaluluwa o yung kanilang espiritu dahil sila po ay entwined, knitted together. Amen ba? Meron ba tayong mga totoong kaibigan na parang pagka nahiwalay ka doon sa kaibigan mo, parang ikaw ay kulang, ikaw ay malungkot? Amen ba? Kasi gano'n naman po yung friendship, di ba? Na kapag ikaw ay merong tunay na kaibigan, no, parang para kayong mag-asawa, kapag wala yung isa, hindi kumpleto ang buhay mo. Tama po ba? So, ganun po yung relationship ni Jonathan and David. The first thing that Jonathan gave to David was his robe. No? The robe symbolized his standing, stature, his importance, and his rank. Okay? Ang unang binigay po ni Jonathan kay David ay yung kanya pong robe, no? At na nagsisimbolize ng kanya pong standing sa lipunan. At alam po natin, siya po ay anak ng hari. Siya ang prinsipe. Tama po ba? So, yung karangalan ng isang hari ay nasa kanya. Ang karangyaan ng buhay ay nasa kanya. Yung kanyang pagiging general o kanyang tagapanguna sa hukbo ng Israel ay nasa kanyang mga kamay. At yung kanyang importansya, yung importance niya doon sa lipunan at sa kaharian ng Israel. So, siya po ay kusa, no? Na ibinigay niya yung kanyang robe kay David. So, anong ibig sabihin nito? Sa isang kaibigan, sa isang tunay na kaibigan, ay kaya niyang ibigay ang lahat para sa iyo. Tama po ba? Kung ang karangalan mo ay meron kang karangalan, ay kaya mo ibigay yon sa kaibigan mo na gusto mong maging kaibigan talaga. Amen po ba? At si Jonathan, no, sabi nga sa inyo, is the one, logically, no, to step on the throne of Israel kapag namatay na si King Saul. Pero si Jonathan, no, kanya pong ibinigay kay David yung kanyang robe. It symbolized na sabi niya, David, kunin mo tong robe, yung karangalan ko, yung karapatan ko, next in line to be a king, ay binibigay ko sa iyo. Sino kaya sa atin ang pwedeng magsabi ng kunyari, ikaw ay anak ng presidente? Okay, anak ka ng hari, no? At alam na alam mo, ikaw yung firstborn at ikaw din yung prinsipe. At tapos meron kang kaibigan. Tapos yung kaibigan mo galing sa isang shepherd lang, isang mahirap, walang pangalan sa lipunan. Tapos ang gagawin mo, ibibigay mo lang yung iyong honor sa kanya. Kaya ba natin yon? Pero dito makikita po natin yung tunay na pagkakaibigan ni Jonathan at ni David. So ang sinasabi niya, no, sa kanya pong sa kanya pong gesture, ang sinasabi niya to David, no, sabi niya, I give up my throne for you. Ginigive up ko yung lahat ng aking kakayahan, lahat ng aking karapatan upang ako ay maging hari, pero ibinibigay ko sa iyo. So sabi niya pa rin, I give up my rank for you. Dahil siya po ay general, pero yung kanya pong hukbo ay kanyang pinagkakatiwala kay David. And then sabi niya, I give up my fame for you. Yung aking kasikatan, yung aking karangalan, ay ibinibigay ko. And even I give my standing for you, and then I give up my stature for you. Saan kaya tayo makakahagilap ng isang tunay na kaibigan na kagaya ni Jonathan? Amen, na kayang ibigay. So the Bible says that when the prodigal son returned home, remember the prodigal son, yung alibughang anak, di ba?
nung siya ay na-realize niya na siya ay nagkasala sa ating Diyos Ama at sa kanyang Ama, anong kagad ang ginawa niya? 'Di ba? Siya ay bumalik sa kanilang lungsod at nung siya ay nakita ng kanyang ama, ano ang unang ginawa ng ama sa kanya? 'Di ba? Pinakuha niya yung kinuha ng tatay niya, yung robe niya at ibinalik doon sa kanyang anak. Ibig sabihin noon, nire-restore ng ama yung kanyang honor, yung kanyang sonship, yung kanyang karapatan bilang anak. Ganon din po tayo. When we receive Christ in our hearts, ay binalik po sa atin yung balabal ng katwiran para tayo ay maging anak ng Diyos. Amen? Yung balabal ng Diyos ay ibinigay sa atin, yung balabal ng katwiran at kabanalan ng Panginoon ay ibinalik sa atin ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay maging kabilang muli to restore us, no? to be a part of God's family. Amen po ba? Di ba napakasarap na tayo po ikaw ay lalagyan ka ng balabal, di ba? Di ba? Although yung albugang anak, di ba? Galing siya sa dun sa kainan ng mga babuyan di ba? So, siyempre siguro yung amoy niya malayo pa lang naamoy na ng tatay niya. Pero yung magandang robe ng kanyang tatay, sabi nga ay ibinalabal sa kanya at ang ibig sabihin nun, siya ay muling tinanggap ng Panginoon, ng kanyang ama sa kanyang tahanan. Amen? That's the wonderful privilege of sonship sa ating Panginoon. Amen? At tayo po ay binilang niyang mga anak ng Diyos. Amen? John 1:12, anong sabi doon? Ang lahat ng sino mang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapangyarihan. Sabi niyo, kapangyarihan. Hindi lang karapatan, kapangyarihan. Kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Amen po ba? So kaya makikita po natin na tayo po, ang meaning po ng adoption ay yung po yung pagbabalik sa atin, pagre-restore sa atin, no? Na tayo ay inadapt ng Panginoon sa kanyang pamilya. So a father will give that son that was called, ang tawag po doon ay yung coat of majority. Ibig pong sabihin na dati po ay tayo ay mga hindi tayo significant, hindi tayo importante, pero dahil tayo ay nanumbalik sa Panginoon, tayo po ay binigyan ng coat of majority ng ating Panginoon. At tayo po ay hindi na po kailangan, sabi nga, magpumilit pa o magpapansin sapagkat tayo ay special sa ating Panginoon. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang pangalawa pong binigay ni Jonathan kay David, makikita po natin yan doon sa ating pong binasa sa 1 Samuel 18. No? Ang sabi doon, the Bible says that the second thing Jonathan gave to David was his garments. Yung kanya pong armor. Okay? Yung garments niya. Yung breastplate, no? Basta lahat ng mga bagay na nakakabit sa kanyang katawan. So, dito po, it's symbolized, no? Una, yung kanyang robe ang binigay. Tama po ba? Tandaan niyo po yan. Una, ano yung unang binigay ni Jonathan kay David? Yung robe o yung balabal, no? Pangalawa ay itong garments niya. Okay? Yung kanyang kasuotan, no? So, his garments, ang ibig pong sabihin no? Ito po yung kanya pong military honor, yung kanya pong military victories, no? Kasi si Jonathan, sabi ko nga sa inyo, ay isang mandirigma. Amen ba? So, di ba sa ating pong mga kasundaluhan, sino po yung mga pulis dito, yung mga sundalo? Okay, meron po tayong mga nasa military and kapulisan dito, ganun din po sa ating, sa ibang ahensya po ng ating pong gobyerno. Kapag ang isang sundalo ay nakipagbaka at siya po ay naipagtanggol niya yung kanyang kuta, no, na gustong kubkubin ng kaaway at naipagtanggol niya yon, siya po ay merong tinatawag na medals or honor. Tama po ba? At yun, pagka siya ay
ipepresent sa madla o sa kanyang kapwa sundalo, siya ay sasabitan ng mga medalya. 'Di ba? Yung honor na yon ay makikita sa kanya at lagi niyang suot-suot yun. At makikita yon, excuse me po, at makikita po yon ng mga tao na siya po ay merong medal. At yung medal na yon, o yung insignia na tinatawag, ay makikita po yon na yon ay kanyang nakuha dahil sa kanyang kabayanihan. Amen po ba? So dito po, ang ginawa po ni Jonathan, ito po ay binigay niya kay Haring David, ay kay David. Okay? So, pasensya na po. hindi na pa. So, binigay niya yung kay David. No? Ang lahat ng kanyang mga victories, ang lahat ng kanyang mga success, ang lahat ng kanyang mga armor ay binigay niya para kay David lang. Okay? So, dito makikita din po natin, no, na yung kanyang lahat ng mga nakuha during the time na siya ay nagtatagumpay, ay ibinigay niya rin po kay David. All the credit for all the battles, Jonathan's won. Lahat ng mga battles na kanyang napanalunan ay ibinigay niya na credit para kay David. Diba? Parang bakit naman, ano bang merong kay David? But parang special si David kay Jonathan. Jonathan said to David, "You are my friend," sabi niya. "God has knitted my heart to you." Sabi niya, "Take my robe, take my throne," but more than that, he said, "Take my garments of war, take my metals, take my honors, they are yours." Tama po ba? Kaya napakasarap po na meron po tayong kaibigan. Di ba? Kapag yung tunay nating kaibigan, hindi po siya magdadamot sa atin. Amen po ba? At hindi lang basta acquaintance yung ating pong relationship bilang yung ating pong naimbitahan ngayong umagang ito na ating kaibigan, eh dapat makilala po natin sila na ganto ako maging kaibigan. Amen? So, sabi nga, si David, no, ay isang mandirigma, pero bago siya naging mandirigma, siya ay isang pastol, okay? Batang pastol. At siya po ay nasa kaparangan at siya ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang ama. Kung ikukumpara natin ang buhay ni Jonathan and David, ay kakaiba po, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, si Jonathan ay namumuhay sa karangyaan dahil siya po ay anak ng hari. Ngunit itong si Haring David ay siya ay nagpapastol, no? Sa kaparangan. Okay? So, makikita niyo si David ay walang protection, pero si Jonathan ay merong protection. Tama po ba? So, si Jonathan ay punong-puno sila ng kayamanan, pero si David, ano ang kayamanan niya lang? Di ba? Ang kayamanan niya lang ay yung kanya pong staff, na kapag may umaataking mga leon at mga oso, yun po ang kanyang ginagamit upang protektahan ang kanyang tupa at ang kanyang sarili. Pero si Jonathan, meron siyang libo-libo at laksa-laksang mga kasundaluhan para magprotekta sa kanya at sa kanyang kaharian. Amen? Pero in exchange, because they are knitted together, they have a covenant together, sabing ganon, Jonathan gives up, no? Ginib up niya ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng honor, lahat ng kanyang mga success sa iisang kaibigan niyang si David. Amen? So, lahat ng kanyang mga conquests, lahat ng kanyang mga natalo, no? Lahat ng kanya pong mga medals ay binigay po kay David. Nandiyan po ba kayo? So, Jonathan said, no? Ito po yung sinasabi, no? Nung kanya pong binibigay kay David, yung kanya pong mga gamit niya, no? Sabi niya, "David, take my robe. I will not be the king." Sabi niya, hindi ako magiging hari, no? So,
doon pa lang nakita na natin na alam na ni Jonathan kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay ni David. Hindi siya nakipagkompetensya kay David. Meron ba tayong mga kaibigan o totoong kaibigan na lagi nakikipagkompetensya sa atin? Na kapag ikaw ay naging successful, di ba? Hindi siya papayag na maging successful ka. Dapat siya muna bago ikaw. Amen? Pero ito, si Jonathan, siya yung pilit na nagpupush kay David para siya ay umangat sa kanyang buhay at dun sa kanyang purpose o sa plano ng Diyos sa buhay ni David. Amen? Kapag tayo may mga kaibigan na gusto tayong pabaksakin o yung mga kakilala natin na tayo gustong pabaksakin, no, hindi natin kaibigan yon. Amen? Ang tunay kaibigan, ikaw yung iniaangat ka. Amen? Dito po, hindi po sinasabi dito na kailangan i-reciprocate natin yung ginagawa ng ating kaibigan. Wala pa pong sinasabi doon. Di ba? Si Jonathan, ang ginawa niya, binibigay niya pa lang. Amen? But later on, makikita po natin doon sa buhay ni David, nung namatay na po si Saul at si Jonathan, no, ay makikita po natin kung paano ni-reciprocate ni David yung kabutihan ng kanyang kaibigan. Okay? So, yan ay ibang topic na rin po, no? So, dito lang po tayo mag-focus muna yung mga kaloob ng isang tunay na kaibigan sa isang kaibigan. So, sabi doon, there are 13 that he said, yung kanyang pong binigay. Also, sabi niya kay David, take my sword. Sabi niya, kunin mo rin ang aking espada. Amen? During that time, ang isang espada po ay simbolo ng self-defense. Kapag ikaw po ay may espada, ibig sabihin nun ay meron kang pwede mong ipagtanggol ang iyong sarili. Meron kang armas para ipagtanggol ang iyong sarili. But alam niyo po, nung binabasa ko to, ay meron pong pinabasa sa akin ng Panginoon. During that time na meron pong gera si King Saul and Jonathan, alam niyo po ba kung ilan lang ang espada nila? Mag-guess po tayo. Ilan ang espada nila? And during that time, yung kinakalaban nila po yung Philistine. Yan po ay makikita niyo sa 2 Samuel, no? O sa 1 Samuel, no? So sabi nga doon, 2 lang ang espada nila. At yung 2 yon, isa sa hari, isa sa anak ng hari. Kung si Jonathan, yung pangalawang espada na nasa kanya, ibinigay niya kay David, isa pong napakalaking kaloob o regalo ni Jonathan, yung kanyang espada, para kay David. Ano ibig sabihin nun? Sabing ganon, ang espada daw nagsisimbolo ng self-defense. Ibig sabihin, si Jonathan, no, sabi niya, ibibigay ko yung espada ko sa iyo, David, para magkaroon ka ng depensa. At si Jonathan, wala na, di ba? Tama po ba? Bakit 2 lang? Kasi during the time po, yung history ng Philistine at ng Israel, no? Yung mga Pilisteo, ayaw nilang magkaroon ng mga sandata, mga tabak, ang mga Israelita dahil alam nila yung kapasidad o abilidad ng mga Israelita. Kaya kung sila ay magpapahasa ng tabak, pupunta pa yung mga Israelita doon sa Philistine para magpapahasa, no? At sila ay magbabayad, no? Halos kalahati kung magkano yung kanilang mga tabak. At yan po ay makikita po natin sa 1 Samuel chapter 13 verse 22. Ang sabi po doon, so on the day of the battle, there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people with Saul and Jonathan. But Saul and Jonathan, his son, had them. So, ibig sabihin, 2 lang po talaga yung sword. Pero dahil po ibinigay ni Jonathan yung kanyang sword kay David, so ibig sabihin nun, hindi niya kailangan ipagtanggol ang kanyang sarili, kundi ibinigay niya kay David yung sword. We find that at the time, there were only 2 swords in all of Israel. Only two swords. Just imagine, no? Libo-libo yung kanilang mga
mga kalaban, no? Tapos dadalawa lang yung sword. Siguro ano kaya yung mga ginagamit nila, no? So mga improvise. Okay? Si David nga, 'di ba? Anong ginamit niyang sandata kay Goliath? 'Di ba? Yung kanyang tirador at ilang bato, isang bato. 'Di ba? Improvise 'yun, 'di ba? So napaka-skillful ni David sa ganung bagay. Pero sila, ang katotohanan nun ay dahil ang Diyos ay nasa bayan ng Israel. Amen? So the Philistine had not allowed the Israelites to have blacksmith, no? Ayaw nila. And there were only two swords in all Israel. One was owned by Saul and the other was owned by Jonathan. So Jonathan said to David, I am knitted, joined, attached to you. I am your friend. God has given me to you. Take my robe, my throne, my garments, and my honor, and also take my sword and my defense, if you please, sabi niya, my self-defense. It was one of two swords in Israel, sabi niya, take my sword, if you please. Sabi niya, kung kinakailangan, sabi niya, tanggapin mo tong espadang ito para sa iyo. Amen? So, napakaganda ng ating pong nakikita dito na pwede pala, no, sa magkaibigan, sa tunay na magkaibigan, ay pwede po nating gawin ang mga bagay na ito, no, na ibigay ang ating buhay para sa Kanya. Amen? At mamaya may ipapakilala ko sa inyo na merong tao na nagbigay po sa atin ng buhay. At pang-apat po, na binigay ni Jonathan kay David. So, ang sabi niya sa pang-apat, sabi gano'n, David, sabi gano'n, take my bow and take my bow. Ibig sabihin, David, dahil binigay ko na yung aking espada sa iyo, kunin mo naman yung aking mga pana. At alam niyo, si Jonathan ay isang mandirigma na magiting at ang kanyang kasanayan sa pagpana, sabi gano'n, sa bawat pagpana niya ay hindi siya nagmimintis. So, it symbolized na itong pana na ito, yung bow and arrow niya, no? Ito yung kanyang prized possession. Ito yung pinakamahalagang possession na nasa kanya. Yung skills na yon. O yung pagpana na yon, no? At ibinigay niya pa rin yun kay David. So parang iniisip natin, ano ba naman to si David? Lahat na lang kinuha. Ano na mangyayari kay Jonathan? Mahuhubaran na siya ng lahat ng kanyang ng kasuotan niya, no? At wala nang matitira sa kanya. Tama po ba? But dito makikita nga natin, sabi niya, I am knitted, joined, and attached. Sabi niya gano'n, no? Sa'yo, David. Kaya binibigay ko ang lahat ng ito para sa iyo. At panglima po, yan, tayo po ay malapit na po. Panglima po, pagkatapos ng kanyang pana, no, yung kanyang prized possession na ibinigay po kay David, ang binigay niya naman po ay yung kanyang pong girdle. Naku, talaga naman, nahubaran na si Jonathan, no? Yung girdle, yung belt niya. Alam niyo yung belt, no, it was a part that held not Jonathan but held all his armaments o yung kanya pong lahat ng kanyang mga daladalang mga sandata, yung kanyang sword, yung kanyang bow, yung kanyang garments. Okay? So yung belt na yon, yun ang nagsisecure sa lahat ng kanyang mga armas. Pero yun po ay binigay niya rin po kay David. No? So ibig sabihin, si Jonathan, ang kanyang buhay ay nakasalalay, kanino? Kay David. Kasi wala na siyang protection eh. So ang ginawa niyang, ang lahat ng nasa kanya, ibinigay niya kay David. So, ibig sabihin talagang empty na, no? Lahat ng karangyaan, lahat ng kanyang medalya, honor, lahat ng kanyang armas, lahat ng prized possession, malagang bagay sa kanya ay binigay niya kay David. Tayo ba?
Pag meron tayong mahalagang bagay, ay kaya nating ibigay sa ating kaibigan? Ito na lang, sa ating Panginoon. Kung meron ho ba tayong mahalagang bagay sa buhay natin, kaya ho ba nating ibigay sa Panginoon? Amen? Sabi nga, ang lahat ng bagay sa ating buhay, pinapakita sa atin po dito ng Panginoon, ang lahat sa ating mga buhay, lahat ng ating success, lahat ng ating mga karangyaan, ang lahat ng ating mga katagumpayan, ang lahat ng mga mahalagang bagay sa buhay natin, ay kaya ba nating ibigay sa Panginoon? Ito po, ang pinapakita po sa atin dito, no, ay yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Na tayo pong mga anak ng Diyos o anak ng Panginoon, ay kaya nating ibigay lahat sa Panginoon. Amen po ba? Katulad ni Jonathan, na kaya niyang ibigay ang lahat ng bagay para sa kanyang kaibigan. Amen po ba? Sabi nga natin, it was that little innermost part that held all the rest. Napakaliit na bagay yung kanyang sinturon, pero nandun lahat. Nakasalalay ang kanyang, lahat ng kanyang gamit. And then, ibinigay niya po kay David. So what Jonathan said was this: David, take my robe. You be the king instead of me. Take my garment. You be the great military leader instead of me. Take my sword. You defend yourself. I will not defend myself. Take my bow. Take the most prized possession I have. He said to David, take it all. Sabi mo, take it all. So sabing ganon, ibigay natin lahat. Kunin mo lahat. And so Jonathan gave everything, no? Everything. Kung ano po ang meron siya, ibinigay niya po sa kanyang kaibigan na si David. And Jesus, no, is our true best friend indeed. Amen? Like David, no, siya po ay tumanggap ng lahat ng bagay sa kanyang kaibigan. At ganun din po ang ating Panginoon. Nais niya rin na ang lahat sa atin ay ipagkaloob natin sa Kanya. Bakit po? Ang sabi po ng John chapter 15, verse 13 to 15, ang sabi po doon, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. Sabi po ni Jesus. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. So napakadakila po ng pag-ibig sa atin ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ganoon, inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sino po ang mga kaibigan ng Panginoon? Tayo po. Tayo po ang tinutukoy ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoong Jesus. God has not called us to be a servant. Sapagkat, sabi nga, ang isang alipin ay hindi niya alam kung ano ang business o ano ang pinagagawa ng Diyos sa buhay ng isang alipin. Pero ang isang kaibigan, alam niya. Amen po ba? Maaring sa buhay natin ngayon, no, magkaroon tayo ng reflection. No? Anong mga bagay ang hindi natin maibigay sa ating tunay na kaibigan, sa ating Panginoong Jesucristo? Yung ating broken spirit, yung ating unforgiveness, yung galit na galit tayo sa mundo, hindi tayo marunong magpatawad, hindi ba natin kayang ibigay sa Panginoon yon? Amen po ba? Yung ating broken relationship, hindi ba natin pwedeng ibigay sa Panginoon yon? But the thing is, yung ating pong pinag-aaralan si Jonathan and David, napaka-precious ng mga bagay na ipinagkaloob ni Jonathan kay David. Pero sa katotohanan, tayo po, kung titingnan natin ang ating buhay, wala tayong pwedeng maipagmalaki na maibibigay sa ating Panginoon. Yung karangyaan natin ngayon, hindi yan, no? Hindi yan ang ating prized possession. Hindi, baliwala sa Panginoon ng mga yan. Tama ba?
Pero ang nais ng Panginoon sa atin, ang sabi nga, God require us, no, a broken spirit and a contrite heart. Kung tayo ay merong mga pirapirasong mga damdamin o ang ating mga puso ay wasak, yan po ang gusto ng Diyos, ng Panginoon na ibigay po natin sa Kanya at sa umagang ito. Amen? Kung nais natin na magkaroon ng intimacy o ng tunay na pakikipagkaibigan sa ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Jonathan, take it all. Bigay natin lahat sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po ako po'y nagagalak, no? Na tayo po, no? One way or the other, meron po ginagamit ng Diyos para sa buhay natin. Lalo na po yung mga ngayon lamang po nakadalo sa gawaing ito, sa ating pong Friendship Day celebration, meron pong purpose ang Diyos. Magpasalamat po tayo dahil meron tayong mga kaibigan na nananalangin sa inyo, na nagnanais na kayo rin ay makalapit, no? At maging kaibigan nyo rin ang ating Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa mga tunay na kaibigan. At hindi lang sila kaibigan pagka tayo ay masaya, kapag tayo ay meron, pero tayo ay may kaibigan in good times or in bad times, nandyan po sila. Amen? Palakpakan po nga natin yung ating pong mga magigiting na mga kaibigan na narito ngayong umagang ito. Amen? But most importantly, Jesus said that I am your best friend. Amen? That I lay down my life for you. Sabi ganoon ng Panginoong Kristo, inaalay ko ang buhay ko para sa iyo, kaibigan, upang sa ganoon ay hindi ka na maghirap, hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na masagana, buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Amen po ba? So sana po ngayong umagang ito ay nakita po natin ang kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. At sa magitan nito ay makilala po natin ang tunay na kaibigan na hindi po nag-iiwan sa atin. Amen? Alam niyo po, si Jesus din ay naging isang matagumpay na warrior. Hindi man niya natalo yung mga Pilisteo, pero alam niyo, he is a great conqueror. Bakit? Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya po ang libingan. Tinapos niya po ang kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kamatayan at kailanman hindi ho siya maikukubli o maitatago sa libingan sapagat siya ay muling nabuhay. Amen? The same thing with us. When Jesus Christ dwells in our hearts and Jesus become our Lord and Savior of our life, we will not, sabi nga noon, we will pass judgments of death. Tayo po ay makakalagpas sa husga ng kamatayan sapagkat winasak na ng Panginoong Hesukristo ang kapangyarihan ng kamatayan at ng libingan. Amen? Maaaring tayo ay mamatay physically, but our spirit, our whole being, the true us, will live forever with the Lord. Amen? Yan po ang ganap na kalooban ng Diyos sa atin na tayo po ay makasama ng Panginoon sa Kanya pong kaharian. Amen po ba? So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. At nais ko po na sa araw pong ito, tingnan po natin ang buhay natin ngayon at nung mga nakaraan. Meron ba tayong mga bagay na hindi naibigay sa Panginoon? Meron mga bagay ba na hindi natin naisuko sa Panginoon? At patuloy po tayo na nagkakaroon po tayo ng struggle sa ating pong mga buhay, sa ating mga damdamin, nandun pa rin yung kalungkutan, wala tayong kasama sa buhay, hindi tayo satisfied in our life. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang nabibigatan sa atin, ang utos niya sa atin, tayo po ay lumapit sa Kanya. Those who are heavily laden, sabi ng Panginoon, come to me. Ngayong umagang ito, kung kayo po ay nabibigatan sa inyo pong mga kasuotan o sa anumang bagay
na nagbibigay sa atin upang hindi tayo makapag-move on, hindi tayo maka-move ng mabilis dahil meron tayong kabigatang hatak-hatak sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yan sa akin. Ako ang bubuhat niyan at papalitan ko yan. Papalitan ko yan ng isang bagay na kakayanin mong buhatin. Amen? Tayo ba ay merong mga lubhang mga karamdaman din sa ating buhay na siyang nagiging kabigatan natin. At yan din po ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng doubt o pag-aalinlangan sa Diyos. O tayo po ay nakakaroon ng kahirapan sa ating pong pananalapi. At ang sinasabi natin, Panginoon, tunay ba ay ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin? Ba't hindi ko nararanasan? Yung pagpapalang ito, bakit patuloy pa rin ako sa kahirapan ng aking buhay? Kapatid, ang tanong dapat, Panginoon, ano ang pwede kong gawin para sa iyo? Hindi yung, Lord, ano ang pwede mong gawin para sa akin? Ang nais ng Diyos, tayo magsabi sa Kanya, Panginoon, nais ko po na ibigay ang lahat ng sa akin, ang lahat ng mga bagay na nasa akin ay nais ko pong isuko sa iyo. At yan po ang magiging simula ng ating buhay upang tayo makalakad ng mayroong katwiran at mayroong kasiyahan sa paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Ngayong umagang ito, kung kayo po ay nagdanais na makilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang tunay na kaibigan natin sa ating buhay, nais ko lamang pong itaas niyo po ang inyong kamay. Kung nangangailangan po kayo ng kaligtasan at nagdududa kayo, Panginoon, totoo ba na ikaw ay totoo? Ikaw ba ay buhay sa buhay ko? Nais ko po ang lahat po na nasa inyo, na kayo po ay nagtaas ng inyong kamay, lalo na po yung ating mga bagong kaibigan, nais ko po na kayo po ay lumapit dito sa harapan at tayo po yung mananalangin. Sige po, wag po kayong mahiya sapagkat ito po ay magandang pagkakataon na makilala po natin ang Panginoon sa isang personal na pagkakataon. Wala pong imposible sa Diyos. Ang Diyos po, sabi ko nga kanina, mahal na mahal po tayo. Dahil napakaganda po ng karangalan, ng standing ng Diyos sa trono ng Diyos Ama sa langit. Napakaganda po ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo sa langit. Pero pinili niya na hubarin ang kanyang pagka-Diyos at ialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Mas nararapat lamang na ibigay din po natin ang ating buhay para sa Kanya. Kung ang Diyos, kung ang Panginoong Jesucristo, kinaya niya, no, na hubarin ang kanyang pagka-Diyos at maramdaman niya yung tunay na nararamdaman natin upang sa ganon, makita natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao upang maranasan yung mga bagay na nararanasan po natin ngayon. Amen? Sa lahat po ng mga nandito po sa harap, sige po, sa lahat po ng mga gusto pang lumapit sa Panginoon, ito po yung araw na ginawa ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Meron po tayong dakilang kaibigan. Yan po ay sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay magbubukas ng ating puso sa Kanya, siya po ay papasok sa ating mga puso at siya'y mananahan sa atin at siya'y patuloy na uupo sa ating trono. Amen. Itaas po natin ang ating kamay sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Tanda ng ating pagsuko sa Kanya at pagbibigay ng lahat-lahat sa Kanya ng ating buhay. Sabihin niyo po ang panalangin ito. Panginoong Jesucristo, ako'y lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, hinihiling ko rin na hugasan mo ako ng banal mong dugo upang ako ay maging malinis, maging matuwid,
sa iyong harapan. Panginoong Jesucristo, naniniwala po ako, ikaw po ang aming kaibigan na nag-alay ng iyong buhay para sa akin. Ako po ay isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang maghari magmula sa araw na ito. Ikaw ang pumasok sa aking puso, umupo ka sa trono ng aking puso, at ikaw ang aking magiging hari, ang aking susundin sa bawat oras ng aking buhay. Panginoong Jesucristo, salamat sa iyong kapatawaran at buhay na walang hanggan. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aking tunay na kaibigan. Kailanman, hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mula sa araw na ito, ikaw ang aking Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.